Ngayong hapon, babalikan po natin ang isang kwento ng Wish Ko Lang na talaga namang tinangkilik at minahal niyo noon. Ito ang kwento ni Lea na dahil sa estado ng buhay ay pinagtulungan at inalipusta ng mayamang pamilya ng lalaking minahal niya. Sir, okay lang po kayo? Sir! Yung gamot ko. Ito po. Ito po. Sir, kamusta na po pakiramdam ninyo? Okay na po ba kayo? Medyo okay na. Salamat sa'yo, ha? Walang anuman. Tanggapin mo to, oh. Ay, naku, sir. Sige na, Hindi ko po tanggapin mo na, matatanggap tanggapin mo yan. na. Kung ako rin naman ho, sigurong nasa kalagayan na Oo. tutulungan niyo rin ako. Kulang pa nga ito, eh. Tanda ng Ay, hindi ko po talaga matatanggap. Salamat po. Ayoko po. Hindi po. Sigurado ka. Opo. Sige, kung ayaw mo, di... Pwede ka bang may invite mag-dinner? Po? Dinner? Tandaan mo pa sa salamat ko sa'yo. Pwede naman ho. Gutom na rin po ako eh. Sige. Sige, hintayin kita. Ernesto, salamat nga pala ha. Parati mo na lang ako inaayang lumabas pagkatapos ng trabaho ko. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Wala yun, kaya... Alam mo kasi, mula nung namatay yung asawa ko 5 years ago, ngayon lang ulit sumaya ang buhay ko mula nung makilala kita. Total naman, matagal na tayong magkakilala. Gusto ko sabihin sa'yo na mahal kita. Nak, okay ka lang ba? Paano mo kasi, Nay? Nagtapat sa akin si Ernesto. Mahal na daw niya ako. Anak, umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba siya? Mahal. O yun naman pala eh. Bakit ka nalulungkot? Hindi ba dapat masaya ka? Hindi naman ho kami para sa isa't isa. Payaman siya, mahirap lang tayo. Anak, walang pinipiling estado ang pag-ibig. Galing! Ang galing! Ano? Paling Roxanne, baka naman po pwedeng habaan niyo ng konti yung palugit niyo sa amin kasi wala pa po talaga kaming ibabayad ngayon. Hindi ko na problema yon. Kung wala kayong pambayad, pues lumayas kayo. At meron ang uupa dito, kaya lumayas na kayo! Bigyan niyo naman naman sa amin kahit ngayong araw lang. Parang awa niyo na ho. Talaga naman, no? Hindi ko kailangan ng pagmamakaawa. Kailangan ko pera! Ha? Pera! Wala po kami titira. Ano ba yung titiran? Ano pa kailangan? Kahit ngayong araw lang po. Ay, ako! Pakiusap pa kayo? Agad na pera, babayaran ka namin. Wala akong pakialam! Umalis lang kayo rito! Umalis lang kayo! Anong nangyayari dito? Eh, paano ito mag-inan to? Ayaw magbayad. Bakit? Magkano ba utang nila? Babayaran ko na. Ernesto, hindi mo kailangan gawin yan. Leia, ayokong nakikitang nahihirapan kayo ng ganito. Magkano? 10,000, bakit? Balik ko. 1,000 lang pala. Ayan. 30,000 yan, ha? Ayokong nakikita kitang nagmamalit ng ibang tao. Lalong-lalo na kila Leia. Pag binalikan mo sila, ididimanda na kita.
Pasok kayo, pasok kayo. Ang laki. Pati naman ako. Ang ganda-ganda ng bahay. Salamat. Simula sa araw na to, dito na kayo titira. Ha? Ako, Ernesto, alam mo, maraming salamat. Ang dami-dami mo na natutulong talaga sa amin. Diba, anak? Wala, ayaw na na Edna. Okay naman kami dun sa tinitirahan namin. Hindi naman namin kailangan tumira dito. Leia, dapat masanay ka na. Masanay na kayo na dito na kayo nakatira. Lalo pa ngayon, kakasal na tayo. Leia, will you marry me? Congratulations. Kuya? Hoy! Nasaan si Kuya Ernesto? Kayo ho siguro yung kapatid ni Ernesto. Nice to meet you po. Oo, kami nga. Ako nga pala si Renato, siya naman si Bethany. Napakagandang katulong mo naman. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Leia, hindi po ako Renato, huwag kang nakikipag-usap sa ambisyosang katulong na to. Tawagin ko na lang ho si Ernesto. Hindi! Tabi! Alam mo, kuya, ang plastic talaga nung Leia na yun. Kunwari lang, mahal ka niya, pero halata namang pera lang ang gusto niya sa'yo. Dumagdag pa yung nanay ng Leia na yan. Malamang sinulsulan niya yung anak niya para makautot ng pera sa'yo, kuya. Hoy, kayong dalawa ha? Wala akong pakialam sa sasabihin niyo sa kanila. Kailangan tanggapin niyo sila whether you like it or not. Ernesto, we have to do something. Dahil kapag nawala si Kuya, mahahati yung mana natin sa Leia na yan. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Upuan. Kumuha ka ng tubig. Please. Ayos ka lang? Anak, kumusta na bang pakiramdam mo? Maayos na po. Pwede na ba tayong umuwi? Mukhang napagod lang naman ako kanina dahil na-excite ako magtrabaho sa restaurant. Sige. Dok, ano pong resulta? Everything is normal. Wala kayong dapat ipag-alala. Okay naman po pala. Congratulations, Ernesto and Leia. Magkaka-baby na kayo. Magiging tatay na ako. Salamat, Dok. Magiging tatay na ako, Leia. Magiging tatay na ako. Iwan ko. Let me guess. Sadyang nagpabuntis ang bruha para lalong mapaikot si Kuya. Paano na ngayon ang gagawin natin? Mas matindi na lalo ang kapit niyan kay Kuya. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong plano. Bethany, Renato, nandito pala kayo. May dala akong luto ni Nanay. Tikman nyo, masarap ito. Oh, thank you. Nag-abala ka pa. Paano mauna na ako sa inyo, ha? Magkita na lang tayo dun sa celebration for the anniversary. Sandali lang, Leia. Napansin ko, wala na tayong stock ng chicken wings. Pwede pakicheck mo yung freezer? Kaka-check ko lang ng kagabi, ha? Madami pa? Naubos na ba? Marami tayong orders today. Pwede pakicheck?
niyo ako! Leia! Ernesto! Sandali. Leia! Ay! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito? Yung mga kapatid mo, napakasalbahe nila. Pati anak natin dinadamay nila sa galit nila sa akin. Ako walang yan ng mga yan. Wala po yun. Nakakatigim sa akin yan. Hindi na. Hindi ko sila mapapatawad. Basta kayo. Lumayas na kayo. Kuya, I'm so sorry. Lumayas na kayo sa pamamahay na to. Ayoko na makita yung pagmumukha niyo, pati sa restaurant. Kuya Yeah. naman. Kuya, hindi mo pwedeng gawin sa amin to. At bakit hindi? At yung ginawa niyo kay Leia at sa magiging anak namin, dapat talaga itakwil na kayo bilang mga kapatid. Sige na, malis na kayo. Kuya! 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 Baka walang hiyang ba yan? Sinusumpa ko. Magbabayad sa akin yung babae niya at sisiguraduhin ko hindi sila maging masaya. Nay, parang panaginip, no? Biruin mo, nakatagpo ako ng isang lalaking katulad ni Ernesto na hindi lang ako minahal, pati kayo. Tapos ngayon, Nay, ikakasal na ako. Ang ganda-ganda ng damit mo. Ang ganda ng damit pang kasal mo. Nay, tulungan niyo ako, isukat natin. Dali. Ay, naku, hindi pa pwede. Ano ka ba? Di ba nga may kasabihan? Bawal isukat ang trahe de boda. Hindi mo yan isusukat. Susuot mo na lang yan sa araw ng kasal mo. Hindi totoo yun. Mas lalong hindi matutuloy yung kasal kung hindi ko masusukat yung damit. Mamaya hindi nagkasya, no? Ay, hindi, huwag ka kumain. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Ay, Nay, yung telepono nga paabot. Hello? Anak, ano nangyayari? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Anong ginagawa niyo dito? Ang kakapal din ng mga mukha ninyo, no? Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ngayon si Kuya. Bethany, asawa ko si Ernesto. Asawa ko ang nakaburol at may karapatan ako na makita siya kahit sa huling sandali. Asawa mo si Kuya? Eh di ba hindi naman natuloy ang kasal niyo? Wala kang katibayan na asawa mo siya. Di ba, attorney? Oo, hindi ka considered member of the family. Kung wala ka namang proof of legal ties, kagaya ng marriage certificate. O ano? Alam mo na. Pagpaligay nga nating hindi kami kinasal. Pero nagsama kami sa iisang bubong. May anak kami. Kahit pa paano may karapatan si Celine para man lang makapagpaalam sa tatay niya. Ginamit mo lang si Kuya para makaahon kayo sa hirap. Pwes, ngayong wala na si Kuya, sisiguraduhin namin wala kayong makukuha ni isang kusing. Alam nyo, mabuti pa umalis na kayo. Okay ka lang dyan, Nak. Nay? Nak! Nay, ako na po dyan.
Sabi po, ako na po dyan, Nay. Hindi. Ikaw, mag-aral ka na lang na mabuti para makatulong ka sa amin. O, nakita mo naman ha, kung gaano kahirap ang ginagawa namin para mabuo ang tuition fee mo. Alam mo naman, wala tayong ibang mahihinga ng tulong para sa pagpapaaral mo. Eh, talaga po bang wala na po tayong ibang kamag-anak? Eh, yung kay tatay po. Kung meron man, naku, napakatagal na nung nakalimutan ko na kung sino sila. Tsaka kahit kailan, hindi naman tayo hingi ng tulong sa kanila. Hayaan niyo na po yun, Nay. Basta po ang mahalaga, kayong dalawa ni Lola, sapat na po sa akin. Hi mga madam! Here's your order po. Enjoy po mga madam. Ay naku! Celine! Celine! Late ka na naman! Lagot ka kay boss! Hindi ka pa naka-uniform. Ano ba yan? Eh, sorry na. Alam mo naman kasi, di ba? Yung last professor ko kasi, ang tagal magpalabas, eh, hindi naman ako makaalis agad. Kasi alam mo naman, nang minemaintain ako na grade, di ba? Na uno, para sa scholarship ko. Ikaw na matalino. Sige na. Alam mo, tara na. Papagalitan tayo. Alam ko, ang balita ko pa, pupunta dito yung may-ari ng restaurant. Oo, ito na. Ay naku, Celine! Likunin mo muna ito. Dali baka makita ito ni boss. Dali ako dyan. Ay, ano akong kulang? Ako gusto natin ng boyfriend. Meron pa kami boyfriend. Sorry po. Pasensya na po talaga. Sorry, po. pasensya? Hindi sapat yan. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang may-ari ng restaurant na to. At dahil sa katangkan mo, tanggal ka na sa trabaho. Po! Don't touch me! Pasensya na po talaga, pero sana naman po maawa po kayo sa akin, no? Kailangan ko po kasi talaga tong trabaho to para po makapag-aral ako, tsaka matulungan ko pa yung lola ko, tsaka yung nanay ko. Please po, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Naku, madam. Sige na po. Pagbigyan na po si Celine. Masipag po niya. Celine? Anong buong pangalan? Celine Chavez po. Chavez. Anong pangalan ng nanay mo? Leia po. Celine, halika sandali. Sabi nila, ikaw raw pinakamasipag dito. Baka naman pwedeng ikaw na rin magtapon ng mga basurahan dito sa kusina. Sige po. Mamaya po pagtapos ko pong linisin po yung mga table. Anong mamaya? Hindi. Ngayon na. Itapon mo. Sige po. Oh my God! Anak! Ano? Nagkalat ka rin naman! Pasensya Ano pasensya? Ang tanga mo! Puro ka na lang pasensya! Saglit lang po, kukuha lang po akong dustpan. Hoy! Anong dustpan? Kamayin mo! Po. Kamayin mo! Hindi ka aalis hanggat di mo natatapos linisin yung kinalat mo. Naintindihan mo? Ano ba naman yan si Celine? Di sumasagot sa tawag tsaka sa text. Di ba kanina patapos ang klase doon? Nasaan na ba yung batang yun? Sabi niya kasi sa akin, may tatapusin sila nila Lena school project, kaya gagabihin siya. Ganun ba? Aling Leia!
Aling Leia! Oh, puntahan po natin si Celine sa Restaurante de Chavez. Akala ko ba may school project? Hindi po. Kailangan na po natin siya puntahan doon. Ngayon na po. Tara na po. Importante po to eh. Ano? Suko ka na ba? Ay, kung di mo na kaya, pwede ka na wag pumasok bukas. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Ay, hindi po. Kaya ko po. Malapit na po na matapos. Galing. Oh! Oh! Oh no! Kala? Nagkalat ulit ako. Ano pang hinihintay mo? Linisin mo. Ang bagal, linisin mo sabi! Ay, hindi mo ba narinig? Sige ka! Napakawalang niya ninyo. Di pa kayo nakontento sa pang-aaping ginagawa niyo sa akin nun? Ngayon, pati anak ni Ernesto na mismong kapatid ninyo, ginagawa niyo pa rin yan! Kapatid po nila si tatay? Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo! Wala siyang karapatan sa pera ni Kuya! Talaga? O sige, pwes, magdemandahan tayo! O sige, magdimanda ka, magsama! Magkita tayo sa korte! Kain na, kain na! Magsama-sama pa kayo! Celine, pasensya ka na kung hindi ko nasabi ang tungkol sa mga kapatid ng tatay Ernesto mo. Nung namatay kasi ang tatay mo, itinakwil ka nila bilang anak. Tinaboy din tayo paalis ng mansyon. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko noon. Mas pinili na lang namin ni nanay na lumayo. Pero, natatakot po kasi ako sa kung ano pong pwedeng gawin ni na Ma'am Bethany tsaka Sir Renato sa inyo dalawa. Tawarin mo ako, anak. Kung hindi ko na ipaglaban noon ang karapatan mo sa tatay mo. Nay, wala po kayong kailangan ihingi ng tawad. Kasi po, mahal na mahal ko po kayong dalawa ni Lola. At yung yaman po ni tatay, wala naman po yun kasi ang mahalaga po, kapiling ko po kayong dalawa. Tinanggalan nila ng karapatan yung anak ko sa bahay nila, sa mga ari-arian. Sisigawan ako, walang karapatan yung anak mo. Ang akin lang po naman, maibigyan nilang nararapat para sa anak ko, yung karapatan lang po niya, hindi po para sa akin. Hindi man siya nagkaroon ng happy ending na parang sa pelikula, desidido ang single mom na si Leia na ibangon ang kanyang pamilya. Kaya naman agad kumilos ang aming team para tuparin ang mga wish niya. Hi, Leia! Welcome sa Wish Ko Lang! Leia, kamusta ka na? Kamusta ka? Tsaka yung anak mo? Nakakapag-survive naman po. Anak ko, ilalabang ko pa rin yung karapatan niya para sa anak ko. Ano mga dreams mo para sa anak mo ngayon? Timso po sa anak ko, makatapos po ng pag-aaral, yun po. Kaya magandang kinabukasan ng anak ko. Alam mo, para malaman mo rin siguro yung mga rights mo, yung mga rights ng anak mo, meron kaming ipapakilala sa iyo mga abogado para at least makapag-consult ka. Dahil yung anak mo ay acknowledged, ibig sabihin malinaw na may karapatan yung bata dahil nakapirma yung tatay doon sa birth certificate ng bata na bilang pagkilala na anak niya ito, kahit illegitimate or non-marital, malinaw na may karapatan yung bata sa mamanahin. Okay? Pagkatapos ng consultation kay attorney, sinamahan ng aming team si Leia sa PAO o Public Attorney's Office para tulungan siyang ilaban ang kanyang karapatan. Pero bukod sa legal assistance, marami pa tayong iniredy na sorpresa para baguhin ang buhay ni Leia.
Siyempre, meron din tayong mga gamit na pwede mong isabay para pangbagay pa sa kape. Pag magpatayo ka na ng sarili mong coffee stand doon sa lugar ninyo. Di ba, familiar ka naman sa food and beverage kasi nakapagtrabaho ka na rin dati doon. So ito, para lang madagdagan yung skills mo. At para naman sa anak ni Leia, sagot na rin natin ang educational assistance para sa kanya. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. At sa mga gustong matupad ang kanilang mga hiling, ipatala lamang po ang inyong wish at kwento sa amin. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.